Yun, good morning sa inyo lahat yan mga kaaloy, mga master. Welcome back dito sa panibagong vlog natin. Happy Sunday sa inyong lahat yan. Again, kung bago pa sa YouTube channel mga kaaloy, papindot na lang yung notification bell at subscribe na din para updated kayo sa iba para din mga video. So ngayon mga kaaloy, mayroon tayong ginagawa dito na cabinet section sa ilalim ng lababo. At saka may gagawin tayong overhead cabinet. So ganito pa rin yung pinto natin mga kaaloy. Ito, ganito mga kaaloy, oh. Ito pa rin yung pinto natin. Ito pang taas ito. Ito yung handle. Ito buo na to. So pakita ko lang sa inyo pag fabrication ulit nito na pinaka maganda at the best na matibay din. So ito yung ano mga kaaloy. Ito yung mga frame natin, di ba? Ganito. Dito nilalagay natin yung cladding gagamitin or glass pwede dito. Tapos dito lagyan natin ng conceal dents. Ito yung forma ng handle frame, di ba? May handle dito. Ito yung ano, kung nakita mo ito sa assemble natin, yan o. Ito yung handle frame natin. Yan, ito may hawakan dito. So ito yung frame natin. Dito natin nilalagay yung salamin. Dito may maliit na kanal na yan. Dito sa likod yung conceal dents. Ang posisyon nito mga kaaloy, patayo. Parang ganito mga kaaloy. Yung handle dito nasa taas pa gano'n ang bukas. Parang continuous handle siya. Kasi nasa ilalim ito ng lababo. Ngayon kapag ginagamit natin ito sa overhead cabinet, pabaliktad natin, dito na naman yung handle. Diba? Para maganda tingnan, dire-diretso yung handle natin. Yung iba kasi pag gumagawa dito mga kaaloy, pag gano'n, pangit pagka dito yung handle, di pagpantay yung frame, malaki kabila, maliit kabila, di ba? So mas mainam kapag tape ko lang sa inyo, mas mainam, maganda tingnan, quality tingnan kapag overhead cabinet yung handle natin nasa baba, pag ganun ang bukas, diba? Yan, tuloy-tuloy yung handle, ganun din sa baba, ulitin sa baba. Pagka nasa ilalim ng lababo, nasa ibabaw yung mga handle, diba? So yun, share ko lang sa inyo pagbabracket mga kaloy, pag-assemble. Simbolan muna tayo yung mga kaloy, mga sapato, gagawa tayo mamaya pag set na natin siya, no? Pagkakabit na natin doon sa frame niya. So gamit natin na bracket mga kaloy, tubular lang na 1/2 by 1. So pasok na pasok ito. Pwede naman tayong gumamit ng Y/1 dito. Ganon din yun, pero mas malapad kasi yun. Mas maganda kasi ito, at least kahit paano medyo mahaba-haba, tama-tama lang siya. Diba? Siksik lang natin na ganon, tapos tansyahin natin na mga halahati, kita mga kaloy, kahit na wala pang rivets, di ba? Matatag na siya kahit wala pang rivets. So ito, di katulad ng ano, flat bar lang gamitin natin, kikiwang-kiwang, dito wala pang salamin pero matibay na kasi fit na fit yung tubular dito sa loob, di ba? Kaya ang pinakamagandang technique diyan sa ano, pag nag-bracket tayo ng gawin natin pang bracket sa ganitong cabinet section. Mayroon naman itong kasamang bracket talaga mga kaloy, bakal, pero bibili pa tayo doon per piece, 30 pesos yat about isa noon. So kung mayroon naman tayong mga rita-ritaso na tubular dyan, eh di bukod sa maganda na matibay pa, nakakaminos pa tayo, di ba? Para-paraan lang naman yung mga kaloy, ha? Di ba? Kahit nawala pang rivets, so hindi siya nalalaglag, eh. So rivets na lang natin yan, di ba? Okay, isang tip ko lang sa inyo mga kaaloy, kung makakaminos kayo, mabilis pang gawin. Hindi katulad nung bakal mga kaaloy na binibili natin, yung steel ba pinakakasamang bracket dito, ipapattern pa natin. Ito, diretso butas na lang, diba? Bilis lang ito gawin mga kaloy kapag siguraduhin nilang na maganda yung pagka 45 degrees nyo para lapat yung ano natin, lapat kapag kain ng sigula natin. So yan, pasok natin. So gawin natin dito, dala-dalawa lang. Yan o, tama-tama lang, wala siyang alog talaga. Ibis dala-dalawa.
Sa mga willing na matuto ng mga ganitong trabaho, manonood na lang. Wala pang kaalaman. Yung iba kasi nitong gumagamit mga kaaloy, ginagamitan ng isip. Ipangit kasi pag isip may yun, hindi talaga pang advisable yung ginagamit sa cabinet. Pero nung araw, ganun ang ginagamit. Pero lumalabas na kasi itong mga ganitong section na pang cabinet section lang talaga. Yan. Ang gawin natin ngayon, per piece lang muna tayo para mai-share ko lang sa inyo paano pagbabracket, kasi mas maganda nito kung bracket muna tayo lahat. Per piece muna tayo para makita ninyo kung paano ginagawa pagbabracket. Yan, ganun lang kabilis, diba? O, 2 rivets lang. Siguraduhin lang natin na maganda yung pagka-rivets, pantay. Kasi pagka pag rivets tayo na hindi rin pantay-pantay yung rivets natin, pangit din, di ba? Siya na mga kaalagang matagal tayo hindi nakapag-upload ulit. Kasi medyo inabot tayo ng mahal na araw eh. Tuloy-tuloy lang itong video na ito mga kali, hindi natin putulin hanggang kung para malubos yung maunawaan yung ginagawa natin. Walang cut. Ayan. So dalawa, natapos na bracketa na yung dalawa. Simbulin na natin. Agad. Kuha tayo ng tumalinis na ito mga kaloy. Kinikil ko na ito lahat. Tinanggal ko na yung mga ribaba nito. Kuha tayo ng isang handle frame. Ito yung pang bottom ay baba. Ito yung pang taas, di ba? Ang tawag dito mga kaloy, frame. Ito yung isa handle with frame with handle. Yan, magkaiba yan mga kaloy. Pero pagka nasimbol na natin yan, magparehas na yan, tugma yan. Set talaga yan. Hindi na natin kailangan, di katulad ng isip gamitin natin mga kaloy, bibili pa tayo ng handle. Ito kasi naka-insert, naka-ano na yung handle niya, naka-built-in na. Ganyan nag-rivets mga kaloy, pantay siya, di ba? Para maganda tingnan, hindi siya lihis. Magkatabi siya. Basta maganda yung pagka 45 degrees natin mga kaloy, lapat na lapat yan. Ganun lang kabilis siya mga kaloy. Tapos lagay natin tong isa sa kabila. Kahit na wala pang rivet siya mga kaloy, wala nang palag, di ba? Tibay na siya, di ba? Tamo, wala pang rivet yung kabila. So technique natin ito mga kaloy, pagdating dito sa kabila, isa lang ang i-rivets natin dito or itornilyo natin. Kasi tanggalin pa natin yan, nag-isa lang o kaya tornilyo.
Para hindi sayang yung rivets, diba? So abangan na lang natin siya ng butas. Yan. Yan. Ganun lang kabilis. Kaya tag-isa lang tornilyo dito mga kaloy o kaya rivets, kasi mamaya pagka sinalpak natin yung cladding dito, ikakalasin pa natin, sayang naman kung i-rivets natin lahat, di ba? Hindi naman pwede isalpak lang din natin kasi pag nagsukat tayo ng ano mamaya cladding, kaya lang pare saktong-sakto, hindi gagalaw. Ayan. So tapos na yung ganun lang kabilis, di ba? Ito medyo may kunting, pero ano na yun, okay na yan, lapat na. Pag sinalpak ka na yun, may kunting ngiti, pero pag sinalpak natin yung cladding mamaya, dyan lalapat yan. So isa ulit, ganoon lang kabilis mga kaloy. Ulitin ko lang. Medyo mahaba yung video natin. Para mamaster nyo rin, di ba? Mabuti ng dalawa nito, okay na. So, gamit lang natin yung mga scrap na pang-bracket natin yan. Makabuo na tayo ng magandang cabinet, di ba? Kaysa kilo natin, gamitin natin pang-bracket yung mga scrap natin yan. Dalawa. Sok lang natin yan mga kaloy. Ganoon. Kailan sakto lang yung ano natin. Kapag pagka mahaba rin kasi tutukod eh. Pagka mahaba, puputulan mo na naman kapag mahaba. Kailangan pare-parehong haba ng bracket natin. Gawin natin pang bracket. Bilis. So simbolin nito mga kaloy, 6 na piraso lang naman ito. So dalawa lang siguro may papakita ko sa inyo ngayon. At least kahit pa paano mayroon kayong ideya, di ba? Sagad-sagad lang natin yan. Yan. Kailangan try natin yung ganto, kailangan pantay na pantay. Yan. Yung dulo-dulo.
Ingatan natin lagi mga kaloy gawa natin. Kailangan mamaya-maya pag tayo kasi lalo na pag walang sapin nila mesa natin para iwas gas-gas. Pangit yung trabaho natin kapag puro gas-gas. Mas mainam kung may sapin. Kabila, isang remix lang sa kabila. Lang para pagtanggal mamaya, hindi sayang yung natin. Sayang, halos piso rin kasi yung isang rivets natin, di ba? Pag bumili tayo sa hardware ng rivets, sa piso isa, sayang din yung piso kung sasayangin lang natin. O, yan. Diba? So, ganun lang kabilis yung mga kaloy. Ito, nakadalawa na tayo agad. Ito yung partner. Yan, pangilalim ng lababo, pag gano'n ang bukas yan, dito ka humawak, di ba? Gano'n, di ba? Ring handle. Oh. So, padding na lang ang ano nito mga kaloy at saka console. So, abangan nyo mamaya pagkakabit sa part 2 siguro sa pagkakabit doon sa console hinge at saka doon sa frame na. So, abangan ninyo mamaya. Salamat sa panonood and God bless us all. Bye-bye.